Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Manoy Umol. Taong 1987, Buena Vista, Quezon. Noong mga panahong ito, merong isang malaking negosyo si Manoy Umol sa lugar ng Buena Vista. Pagtitinda ng iba't ibang uri ng karne ng hayop ang ikinabubuhay niya, na siya namang pangtustos sa 6 na anak nilang mag-asawa. Bagaman matagal na silang malayo sa bawat isa, pinagtitiisan niya yon ng husto para sa kanilang mga pangarap. Kung hindi ninyo na itatanong, mag-4 na taong balikbayan ang asawa niyang yon. Nakabase ito sa bansa ng mga Arabo, kaya medyo matagal-tagal din ang binubuno nito bago makauwi. Sa loob ng 4 na taon, 2 beses pa lamang yung nagbakasyon. Nauunawaan naman yon ni Manoy Umol dahil alam din naman niya ang hirap ng paglalakbay pabalik ng bansa. Mahirap mang sabihin pero mas pabor pa kay Manoy Umol na wag yung umuwi masyado, gawa ng kapag bumabiyahe ito, di talaga magkamayaw ang kanyang pag-aalala. Nasa paniniwala niya kasi, nasa alanganin ng buhay ng kanyang asawa kapag sumasakay ito ng eroplano. Ang kaso lang, nang matapos na ang 5 taon nitong kontrata, napilitan na rin naman yung umuwi dahil sa pagtatanggi ng amo nito na muli itong pabalikin sa trabaho. Masakit man yun para sa kanyang asawa, sadyang wala na yung mapagpipilian pa. Nang malaman naman ni Manoy Umol ang balita, sa halip na magalit, minabuti niyang yon ay intindihin. Alam niya kasi sa kanyang sarili noon, nakapagpundar naman na sila kahit papaano. Ilang araw ang lumipas, nang malaman niya ang mensahe nito, minabuti naman niyang pagtuunan ng pansin ang paglilinis at pag-aayos ng kanilang tahanan. Nais niya kasing maging presentable ito para naman kahit papaano mapanatag ang asawa niya sa pagsilay ng bahay nila. Aminado rin naman siyang nakakaluwag-luwag na sila, kaya nasisiguro niyang hindi na nito kailangan pang magtrabaho sa malayo. Subalit, nung dumating na ang kanyang asawa, may napansin siyang kakaiba. Yung presensya nito, hindi na kagaya ng dati. Marami rin ang ipinagbago sa katawan nito, kagaya ng pagkakaroon nito ng mga pilat at mga kakaibang pantal. Maraming beses niya na yung tinanong ukol dito pero hindi yung nagsasalita. Ang palagi lang sinasabi ng asawa niya, nakuha niya yun buhat sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Noong una, di naman ito pinapansin ni Manoy Umol. Gawa ng paano naman niya paghihinalaan ng masama ang asawa niya, gayong mag-iisang dekada na rin silang nagsasama. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang hindi nagugustuhan ang pamamalakad nito pagdating sa pagdidisiplina ng kanilang mga anak. Akala niya nung una, naninibago lang ang asawa niya pero nang malaman niyang sinasaktan na nito ng husto ang mga bata, doon na siya nagdesisyong makialam. Ayon kay Manoy Umol, uminit ang ulo niya sa asawa niyang yon nang makita niya itong pinagpapapalo sa ulo gamit ang isang malaking tipak ng kahoy, ang kanilang panganay. Pagsilay niyang may tumulo ng dugo sa bumbunan nito, hindi na siya nagdalawang isip na yon ay pigilan. Dala rin ng emosyon ni Manoy Umol na pagsalitaan niya ng masama ang kanyang asawa, ngunit sa hindi malamang dahilan, tila bang hindi man lang ito nasaktan. Bukod kasi sa tulala lang yung nakatitig, wala rin siyang nakitang pagbabago sa mukha nito. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang bigla itong magsisisigaw habang dahan-dahang umaatras sa harapan niya. Nabitawan na rin ito ang hawak nitong pamalo, kasabay ng pilit naman itong pagtatanong sa sarili nito. Paulit-ulit sinasambit ng asawa niya kung sino siya
nasaang lugar siya at kung sino ang mga taong nakapalibot sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, nagkaroon naman ng masamang kutob si Manoy Umol ukol sa naging kilos nito. Sa isip-isip niya, anuman ang pinagdadaanan ng asawa niya, kailangan niya itong matutukan. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, kinausap naman niya ito ng mahinahon. Upang hindi naman ito maghinala ng kung ano-ano, sinubukan niya itong tanungin ukol sa naging karanasan nito sa bansa ng mga Arabo. Nang marinig naman niyo ng kanyang asawa, walang pagdadalawang isip naman yung naglahad ng mga karanasan nito sa lugar na yon. Base sa salaysay nito, maganda naman ang trabaho nila roon kung tutuusin. Ang problema lang, yung pagmamaltrato ng kanilang amo. Kapag kasi nagkakaroon yun ng lugi sa negosyo, sila ang napagbubuntunan nito ng galit. Hindi lang din sa pamamagitan ng salita ang pananakit nito, bagkus ay umaabot pa yon sa pisikalan. Dahil sa ganun itong pag-uugali, marami sa mga dating kasambahay ang napilitan ng umalis. Susunod na rin sana noon pa itong asawa ni Manoy Umol. Kaso lang, may narinig siyang kwento na nagmula sa kasambahay na isang dekada nang nagtatrabaho sa ilalim ng pamamahala nito. Ayon sa kasambahay, mapanganib kung aalis siya nang wala pa sa kontrata, gawa ng ang lahat ng umalis sa bahay na yon, hindi na nakabalik ng bansa. Pinapalabas lang ng amo nila na nakaalis na yon. Pero ang katotohanan, pinapadukot niya ito. Dagdag pa ng asawa niya, ipinakita rin sa kanya ng katrabaho niya ang lugar kung saan nakatambak ang bangkay ng kanyang mga dating kasama. Kung nakapasok na kayo sa loob ng katawan ng mga baboy, ganun umanong nadatna ng asawa niya base sa salaysay nito. Nakakapangilabot tingnan ang lugar na yon, kung saan dala ng matinding takot, hindi na nito napansin pa ang nakakasulasok nitong amoy. Pagkalahad naman ito ng mga istoryang yon, abot langit naman ang naramdamang kilabot ni Manoy Umol. Sinubukan niya pa noong pagkwentuhin ng kanyang asawa, pero sa kasamaang palad wala na yung maalala. Nang mapagtanto naman niyang medyo naiirita na yon sa mga tanong niya, minabuti naman niyang hayaan na muna yon pansamantala. Lumipas pa ang mga araw. Nagpatuloy ang panakanakang pagbabago sa pag-uugali nito. Dahil sa ganoong pangyayari, mariin naman niyang inabisuhan ng kanyang anak na huwag magpakakampante sa kanilang ina. Para naman maiiwas ang mga bata, sinubukan naman niyang dalhin yon sa tindahan nila. Ngunit sa kasamaang palad, marami lang itong nakaaway doon. Tinataasan din ito ng husto ang presyo, kaya dumalang ang mga taong bumibili sa kanila. Ang mas ipinagtaka niya pa noon sa lahat, naglalaway ito kapag nakakakita ng karne. Dahil sa ganoong rason, kaya na may nagdesisyon siyang iwan na lamang yon sa kanilang bahay. Gusto niya sanang isama sa tindahan yung mga anak nila. Ang problema, baka mag-isip ng kung ano ang kanyang asawa. Kaya kahit mahirap, nagdesisyon yung pagkatiwalaan na lamang ito ng mga bata. Dumaan pa ang isang buwan. Wala namang gaanong kakaiba sa kanilang pagsasama. Masaya pa rin naman sila, kahit madalas sila mag-away dahil sa mga pananakit nito ng walang dahilan. Akala ni Manoy Umol, hanggang doon na lamang ang gagawin ng asawa niyang yon, pero nagkamali siya. Isang gabi, habang nasa kasagsagan sila ng pagpapahinga, bigla naman siyang nagising. Pagsilay naman niya sa kanyang silid, agad naman niyang napansin na wala doon ang kanyang asawa. Sa isang iglap, yung antok na nararamdaman ni Manoy Umol, naglaho na lamang na parang bula. Dahil dito, dali-dali naman siyang tumayo
sabay kuha ng gasera na paumagahan nila kapag gabi. Paglabas naman niya ng pinto, sakto naman ang pagrinig niya ng mga kalabog malapit sa silid ng mga anak nila. Matapos naman niya itong maramdaman, dahan-dahan naman niyang pinatay ang gasera kasabay ng mabagal niyang paglakad papalapit sa lugar kung saan niya narinig ang tunog. Alam niya kasing may paumagahan sila roong lampara, kaya mas mainam para sa kanya na lumapit siya roong walang bitbit na lampara. Maya-maya pa, nang marating naman niya ang dulong parte ng silid, dahan-dahan naman siyang sumilip sa may kusina kung saan doon na nga tumambad sa kanya ang asawa niyang may namumulang mga mata at mahabang leeg. Napakalaki na rin ng bibig nito dahil sa pagpupumilit nitong lulunin ng buo ang ikatlo nilang anak na tulalang nakatayo sa harapan nito. Pagsilay naman ni Manoy Umol sa pangyayari, agad naman niya yung sinigawan para sindakin. Ang kaso lang, sa halip na kumaripas yun ng takbo, tumitig lang naman yun sa kanya kasabay ng mahina nitong pag-angil. Napansin din niya ang mga nanlilisik nitong mga mata na animoy nagbibigay sa kanya ng babala. Dahil sa ginawa ng kanyang asawa, walang pagdadalawang isip naman niyang kinuha ang sundang na nakatayo malapit sa pintuan ng silid ng kanilang anak. Paghugot naman niya sa talim nito, agad naman niya yung sinunggaban na siyang naging sanhi para magpang-abot silang dalawa. Sa sobrang haba ng balikat ng nilalang na yon, nagagawa nitong masalag ang mga pag-atake niya habang tangan-tangan sa bibig ang ulo ng kanilang anak. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng nilalang ang kanyang panggugulo, bigla naman itong pinausli ang buntot nito na may matulis na dulo. Paghaba naman ito, agad naman yung isinaksak ng nilalang sa kanyang bewang, dahilan para makaramdam siya ng matinding panghihina. Sa halip din na iligtas ang kanyang anak, pinili na muna niyang umatras para unahin ang kanyang sarili. Alam kasi noon ni Manoy Umol na kapag ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa, hindi malabong maging siya ay pumanaw. Nang mapansin naman ng nilalang ang ginawa niya, mabilis naman yung tumakbo papalapit sa bintana ng kanilang bahay. Paglapit naman ito dito, agad naman yung lumundag, bitbit ang kanilang anak. Sa isang iglap, naglaho ito sa kadiliman na parang bula. Mabilis ding bumalik ang katahimikan sa paligid hanggang sa kalaunay narinig na niya ang tila bang pagsigawan ng mga anak niya sa loob ng silid nito. Nang hihina man itong si Manoy Umol, pinili niyang tingnan na muna ang kalagayan ng mga bata. Pagbukas naman niya ng pinto, halos hindi naman siya makapaniwala sa mga bagay na kanyang nasilayan. Yung anak kasi nilang dinukot ng asawa niya, nasipat niya raong nakabulagta sa isang malaking simbolong nilikha nito gamit ang sarili nitong dugo. Isa na rin yung malamig na bangkay, kaya nagdulot naman ito ng matinding takot para sa mga kapatid nito. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niya yung tinakpa ng kumot, sabay utos sa mga anak niya na umalis na muna roon. Paglabas naman ng mga ito sa silid, inabisuhan niya yung maging kalmado upang makapag-isip sila ng mga bagay na kanilang gagawin. Dagdag pa niya na hindi makakatulong ang pagsigaw ng mga ito sa kinakaharap nilang problema. Nang marinig naman ng panganay niya ang kanyang sinabi, pilit naman itong sinunod ang kanyang nais. Tumulong na rin yun sa kanya para naman kahit papaano maibsan ang nararamdamang takot ng mga kapatid nito. Dala naman ng matinding pagkabahala ni Manoy Umol, nagdesisyon siyang ipagpabukas na lamang ang pagkonsulta sa albularyo. Natatakot din kasi siyang lumabas ng 10 oras, baka naghihintay pala sa labas yung asawa niyang tumakas. Wala man siyang kaide-ideya sa mga nangyayari, pinili niyang magpakatatag. Alam niya kasing kapag manghina siya,
Maapektuhan din ito ang mga anak niyang walang kamuwang-muwang sa mga bagay na kanyang nasaksihan. Dumaan pa ang ilang oras. Hindi naman naging madali para sa kanyang paghihintay ng umaga. Yung tinamo kasi niyang saksak sa bewang, tumitibok-tibok kapag siya ay humihinga. May mga pagkakataon ding kumikirot yun ng husto, sa puntong mawala na siya ng gana para matulog. Halos buong magdamag din niya itong tiniis, hanggang sa kalaunay pumutok na nga ang bukang liwayway. Nang mapagtanto naman niyang umaga na, kasama ang panganay niyang anak, agad nilang binaybay ang daan patungo sa bahay ng albularyo. Bagaman marami ang nagtatanong sa kanya noon kung napano siya, minarapat naman niyang wag yung kausapin. Sa mga oras na yun kasi, tanging albularyo lamang ang gusto niyang mapaglabasan ng kanyang problema. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nga nila ang bahay nito, agad naman niya yung nadatna na nagdidilig ng mga halaman. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman yung lumapit dahil sa nasipat siya nitong nanghihina na. Nang magkaharap na sila, agad namang nakapanang matanda ang kanyang sugat, dahilan para alalayan siya nito papasok ng bahay. Sa kasagsagan naman ng panggagamot nito, hindi may pagkakaila ni Manoy Umol ang dami ng taong nakikiosyoso sa labas. Ayon sa albularyo, inaasahan naman niyang mangyayari ito dahil na rin sa pagtanggi ni Manoy Umol na magbigay ng detalye ukol sa nangyari sa kanyang pamilya. Kalahating oras pa ang dumaan nang mapainom na siya nito ng gamot at maisara na rin ito ang kanyang sugat. Doon na siya muling kinausap ng matanda. Sa ikalawang pagkakataon, pinakwento ulit nito sa kanya ang mga nangyari. Nagbabakasakali kasi itong nagkamali lang yun ng dinig noong mga panahong inalalaya nito si Manoy Umol papasok ng bahay. Subalit sa kasamaang palad, hindi nagbago ang kanyang salaysay. Aminado kasi siyang yun ang totoong nangyari, kaya walang sapat na dahilan para baguhin niya ito. Upang makumpirma naman ng albularyo ang kanyang hinaing, nagdesisyon naman yung pumanhik sa kanilang tahanan. Ayon dito, para makumpirma nito ang lahat-lahat, mas mainam na sa bahay nila ipagpatuloy ang ginagawa nitong panggagamot sa kanya. Nang marinig naman ni Manoy Umol ang tungkol sa bagay na yon, hindi naman siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Aminado rin kasi siyang matindi ang kanyang pagmamalabis na matulungan sila ng matanda. At ang tanging paraan lang din para yon ay maniwala, walang iba kundi ang pagpapakita dito sa bangkay ng anak niya. Sa kanilang paglalakad, ibinahagi naman niya ang mga kakaibang simbolong nakita niya sa ritual na isinagawa ng kanyang asawa bago nito kunin ang kanilang anak. Naniniwala noon si Manoy Umol, hindi tubo sa lugar nila ang karunungang ginamit nito. Kung hindi siya nagkakamali, nadala yon ng kanyang asawa mula pa sa ibang bansa. Base kasi sa mga naging salaysay nito sa kanya, hindi malabong nagtatangan din ng lihim na karunungan ang amo nitong dayuhan. Nang marinig naman ng albularyo ang kanyang sinabi, hindi naman yon nagdalawang isip na sumang-ayon. Naniniwala rin kasi ito, kalat sa buong mundo ang dalawang magkalabang puwersa. Maaari ring may mga ibang bansa na di hamak na nagtatangan ng mas malakas na kapangyarihan. Dahil sa naging pahayag ng albularyo, tila bang mas tumindi pa ang kanyang naging paniniwala sa ganoong agam-agam. Nasisiguro kasi ni Manoy Umol noon, pangkaraniwang tao namang umalis sa lugar nila yung asawa niyang yon. Maliban dito, wala na itong pinuntahang ibang bayan bukod sa bansang pinagtrabahuhan nito. Matapos naman nila yung mapag-usapan, mas lalo namang binilisan ng mga kasama niya ang kanilang paglalakad hanggang sa kalaunay na padpad na nga sila
sa bahay ni Manoy Umol. Di pa man gaanong nakakalapit, agad namang nakita ng mga kasamahan ng albularyo ang mga anak niyang tahimik na naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Ni isa sa mga ito, walang nagtangka raong pumasok, gawa ng maging ang mga ito man, pinangingilagan ng bangkay ng kapatid nilang nakabulagta sa loob. Pagpasok naman doon nila Manoy Umol, dali-dali naman niyang inabisuhan ng mga ito na tumungo sa loob ng silid ng mga anak niya. Pagkarinig naman doon ng albularyo, agad naman nilang binuksan ang silid na kanyang itinuro. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid na yon at pagsilay nila sa loob, tumambad sa kanila ang naaagnas ng katawan ng bata. Nakabuka ang bibig nito at nakadilat ang mga mata na parang bago yun pumanaw, dumaan muna ito sa hindi kapani-paniwalang paghihirap. Nakataas din ang paa at kamay nito na siya namang labis na ikinagulat ng mga taong nakasilay ng bangkay. Dahil sa kanilang mga nadatnan, dahan-dahan naman nila itong nilapitan para siyasatin ng maigi. Kahit napakalambot na rin ang katawan nito, hinawak-hawakan pa yon ng albularyo upang malaman ang estado nito. Sa loob din ng ilang minuto nilang pagmamasid, natuklasan nila ang hindi kaaya-ayang mga bagay sa loob ng simbolong nilikha nito sa pamamagitan ng dugo. Ayon sa matandang yon, may mga kakaibang marka itong nasilayan na nakaukit doon. Ipinagtapat din ito sa kanya. Wala itong kaide-ideya ukol sa simbolo ng ritual na kanilang nakita. Isa lang din ang nasiguro nito sa kanya. Maaaring ginamit yon ng kanyang asawa para matagumpay nitong makain ang bangkay ng anak nila. Bagaman kasi kahawig ng anak niya ang bangkay, wala ito roong nakikita na kahit isang maliit na bakas ng espiritu nito. Pagtatapat pa ng matanda, isa yung matibay na basihan para isipin nilang isang panlilin lang ang bangkay na kanilang nasisilayan. Inihalin tulad din yun ng albularyo sa kakayahan ng mga balbal pagdating sa pangunguha ng mga pagkain nito. Matapos naman yung marinig ni Manoy Umol, di naman niya maiwasang mapaisip ukol sa sinabi nito. Maya-maya pa, matapos naman nilang matingnan ng bangkay, agad naman niya yung ipinakuha sa mga kalalakihang nagmagandang loob na sumama sa kanila. Akala niya hanggang doon na magtatapos ang lahat ng yan. Pero pagsapit naman ng hapon noong mismong araw, lahat ng kasama nilang nakatapak at nakahawak ng simbolong gawa sa dugo, biglang nagkasakit ng malubha. Sumatotal, 4 kataong nagkaroon ng karamdaman noong araw na yon. Inakala din ni Manoy Umol na magagamot pa yon ng mga albularyo, ngunit sa kasamaang palad naging bigo ang mga ito. Bago lumalim ang gabi, nabalitaan na lamang nilang patay na ang mga taong yon. Kagaya ng kanyang anak, pumanaw din itong nakabuka ang mga bibig at nakadilat ang mga mata. Katakot-takot din na sigaw ang inilabas ng mga ito bago yun bawian ang huling hininga nila. Nang marinig naman ito ng albularyong tumulong sa kanya, agad naman itong inilahad ang tungkol sa posibilidad na sumpang nakabalot sa mga dugong yon. Dagdag pa nito na, kung nataong nahawakan niya rin ito, paniguradong isa rin siya sa mga namatay doon. Swerte na lamang ng albularyo at naging abala ito sa pag-aasikaso ng kanyang sugat. Dahil sa mga ganoong kaguluhan sa kanilang lugar, kahit gabing-gabi na, maraming tao pa rin ang naroon sa labas ng bahay nila. Karamihan sa mga ito, hindi pumunta sa lugar na yon para makiusyoso. Sa halip ang gusto nilang mangyari, kausapin nitong si Manoy Umol. Hindi kasi nila matanggap ang pagkamatay ng kanilang mga kadugo na walang ibang nais kundi ang makatulong. Nang marinig naman nila ang tungkol dito, agad naman yung hinarap ng albularyo para kausapin. Ito na ang nagpaliwanag ng mga nangyari para naman kahit papaano hindi na lumala ang kaguluhan.
Nabanggit din ito sa mga taong yon na kung hangad nilang magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay, mas mainam na hanapin nila ang asawa ni Manoy Umol. Nasisiguro kasi nito, yon ang kanilang kalaban. Lahat din sila pawang mga biktima lang, kaya hindi magiging maganda kung magpapabulag sila sa kanilang mga maling pasya, dala lamang ng mga emosyon nila. Nang marinig naman ito ng mga kababaryo niya, kahit papaano sumunod naman yon sa nais mangyari ng albularyo. Walang sabi-sabi, agad naman yung naglibot sa mga lugar na pinaghihinalaan nilang pinagtataguan ng nilalang. Ang kaso lang, ilang araw na ang lumipas sa ginawa nilang paghahanap, wala pa rin itong naging pag-usad. Napakadulas kasi ng asawa ni Manoy Umol, sa puntong kapag nakikita nila ito, bigla na lamang yung naglalaho. Malimit din nila yung masilayang naglalakad sa mga daang pumapalibot sa sentro ng baryo. Ayon pa sa mga taong nakakita rito, habang tumatagal ang pagsilay nila sa nilalang na yon, mas lalong nagiging kakaiba ang mismong itsura nito. Dumaan pa ang ilang buwan. Patuloy pa rin nila itong nakikitang naglalakad tuwing kabilugan ng buwan. Ayon sa mga tanod na naglilibot tuwing gabi, lubos na nakakagimbal ang naging itsura ng dati niyang asawa. Paglalarawan naman ng mga ito, wala na itong saplot sa katawan, tapos medyo napapanot na rin ang mahaba nitong buhok. Paika-ika na rin kung maglakad habang nakalabas ang mag-iisang dipa nitong dila. Lumuluwa na rin ang mapupula nitong mga mata at sa may bandang dibdib nito, meron yung doong malaking butas. Mahahaba rin ang kuko ng nilalang na yon at kapag nasisinagan nyo ng liwanag ng sulo, wala ka roong masisilayang anino. Dahil sa ganoong uri ng nilalang, marami nagbigay ng kanilang espekulasyon ukol dito. Gayunpaman, kahit gaano katanda ang mga albularyong tumulong na magbigay doon ng kasagutan, wala silang maisip na nilalang na maaaring kinabibilangan nito. Lahat sila aminadong unang beses pa lamang makakita ng ganoong uri ng nilalang. Pagtatapat pa ng albularyong tumulong sa kanya, inaasahan naman niya ang ganoong kaganapan buhat sa mga nabanggit na istorya ni Manoy Umol tungkol sa kanyang asawa. Sa totoo lang, Pinuno, kahit maliit lang ang saksak na tinamo niya, inabot pa ito ng 2 taon bago naghilom. Yung mga gamot kasing ibinibigay sa kanya ng albularyo, hindi sapat para mapabilis ang kanyang paggaling. Nung bumuti naman ang kanyang lagay, napansin niyang parang kalahati sa dati niyang lakas ang nawala. Sa murang edad din niya, mabilis na siyang mapagod, tapos napakadali na niyang malapatan ng sakit sa katawan. Magmula noon, lahat ng pag-iingat ginawa niya hanggang sa kalaunay nang magkaroon na siya ng sapat na pera, hindi na siya nagdalawang isip na umalis sa baryo kasama ang mga anak niya. Pinili niyang bumalik sa probinsya ng kanyang mga magulang para doon ipagpatuloy ang kanyang buhay. Magpahanggang sa ngayon, kahit napakalayo na niya sa lugar ng Buena Vista, hindi niya pa rin maipagkakaila na may mga pagkakataong nakakarinig pa rin siya ng istorya ukol sa balikbayang nagdala ng salot sa Quezon. Okay. Opinyon ko sa kwento. Totoo naman yung sinabi rito nung albularyo na meron talagang mga lihim na karunungan sa ibang bansa. Ewan ko lang kung karamihan sa inyo napapanood yung mga nag-ghost hunting dun sa ibang bansa, yung ano ba yung sinasabi nila? May sinasabi sila ron eh. Parang bismillah. Parang ganun yung pagkakasabi nila. Pero yun yung pangtaboy nila sa masasamang espiritu. Mahaba rin yung dasal na paulit-ulit nilang binabanggit para itaboy yung tinatawag sa kanilang mga jinn.
'Di ba? Dito naman sa kaso nito ni asawa ni Umol, di ko lang alam kung paano niya nadala yon hanggang Pilipinas. Kasi kung tutuusin, na kapag sinanibang ka nun, parang ilang araw lang talaga mapoposes ka na eh. Pero yung kanya kasi nakabiyahe pa, isipin ninyo ha, nakauwi pa hanggang Quezon. Pero may mga oras naman kasi na nagiging normal din yung asawa niya. Siguro, na taon lang, pakiramdam niya lang siguro, parang may sakit siya, lagnat. Tapos bumiyahe siya pabalik dito sa asawa niya. Tapos yun na, nung pagdating dito sa lugar ng Quezon, doon na naghasik ng lagim yung G na sumanib sa kanya. Na lahat ng tao ron, kakatayin niya, di ba? Sabi nga ng mga albularyong nakakita rin, ngayon lang sila nakakita ng ganong itsurang nila lang. So, ibig sabihin nun, sa tanang buhay nila, kahit gaano karaming aswang na yung nakaharap nila, first time nilang makakita na ganun yung itsura. Siguro, saksakan talaga ng pangit yon kasi ayon sa description, napapanot na, sobrang haba ng dila, kaya talaga namang nakakatakot. Pero overall, yun lang talaga yung pinakatanong ko na ano kaya ang nararamdaman ng asawa ni Umol habang bumabiyahe siya pabalik sa bansa natin? 'Di ba? Kasi alam naman natin lahat, pag mga OFW, masayang-masaya tayong salubungin yung mga yan eh. Kasi nga, unang-una, na-miss natin sila. Pangalawa, yung pasalubong, 'di ba? Paano kaya mga ganong klaseng eksena, no? Kasi parang na-skipan eh. Ang pinokosa na lang dito, yung talagang dala-dala ng asawa niya na salot talaga kung maituturing kasi maraming pinatay sa baryo nila. Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.